Sa previous episode, ang bida nating si Noor ay isang masigasig at masipag na tao na kung saan pangarap niya na maging isang adventurer. Simula nung namatay ang kanyang ina ay lakas loob na nagdesisyon si Noor na pumunta sa lungsod upang mag-apply bilang adventurer. Nag-apply siya dito kaso sinabi ng lalaking receptionist na bago maging isang adventurer ay kailangan muna niyang mag-aral ng basic combat. Nag-aral si Noor para sa basic combat kaso lahat ng sinasalihan niya ay itinaboy lamang siya dahil sa kakulangan niya ng kakayahan para sa basic combat na ito. At sa pagpapatuloy, ang titulong Dragon Slayer ay ibinigay sa bayani mula sa kwento ni Noor matapos niyang mapatay ang isang masamang dragon, na nagdadala ng takot sa mga lupain at sobrang bilib si Noor sa bayani na sinabi niyang gusto rin niyang pumatay ng dragon, ngunit iginiit ng kanyang ama na hindi ganoon kadali ang pumatay ng dragon. May mga dragon na sobrang lakas at nabuhay na ng libu-libong taon, kaya't kayang wasakin ng isa lang nito ang mga bundok o sirain ang buong kontinente at sa kasalukuyan, habang pabalik na sina Noor at ang iba pa sa kabisera ay napansin ni Noor na may kakaiba. Sinabi niya sa lahat na may kutob siyang may halimaw sa paligid at wala namang napansin ang iba, pero malinaw na nararamdaman ni Noor at itinuturo pa niya ang kinaroroonan nito at ilang sandali pa, lumitaw ang Dragon of Calamity na animoy nakabitin sa itaas ng lungsod. Nagsimula nang magpanik ang mga tao at hindi makapaniwala si Rain na nagawang buhayin ng imperyo ang dragon na ito dahil lang sa hindi nila nakuha ang mga dungeon. Ang Dragon of Calamity ay sinasabing natulog 150 taon na ang nakalipas, na nangangahulugang dapat ay nasa hibernation pa ito ng ilang daang taon pa. Ngunit pinili ng imperyo na gisingin ito at ilagay sa landas na magdudulot ng pagkawasak ng kaharian. Iniutos ni Rain sa lahat na nagpunta para magkanlong sa kabisera na lumikas agad, pero mula sa mga bubungan ay naramdaman ng sovereign ang paggamit ng mahika para harangan ang mga daan palabas. Ginawa ito upang abalahin ang mga sovereign para hindi sila magsama-sama laban sa dragon. Tinitingnan ng hari mula sa bintana habang papalapit ang tiyak na kapahamakan, at sinubukan ni Gilbert na kumbansihin siya na dapat na rin siyang lumikas. Ngunit sinabi ng hari na tulungan na lang ni Gilbert ang mga mamamayan na lumikas at tiyakin na sila'y ligtas, dahil may tungkulin pa siyang kailangang gampanan kaya hindi pa siya maaaring umalis sa kabisera. Habang pinapanood ni Ims ang dragon na lumilipad sa lungsod ay tiyak niyang ito'y magdudulot ng ganap na pagkawasak ng kabisera, kaya naman malamang na nagsimula na silang maglunsad ng mga hakbang para ligtas na mailikas ang mga mamamayan. Ngunit alam ni Lin na hinding-hindi lilikas ang kanyang ama, malamang ay gagamitin nito ang kanyang sarili bilang kalasag laban sa dragon at para protektahan ang kanyang mga tao, at kahit na gaano kalakas ang hari ay wala siyang laban sa dragon na iyon. Lubos na nalulungkot si Lin na parehong mawawasak ang kaharian at ang kanyang pamilya, ngunit si Noor ay lubos na namamangha dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng dragon at ang una niyang nakita ay isang dragon din, pero sa isip ni Noor ito'y isang simpleng palaka lamang. Tinanong niya si Lin kung nasa kabisera pa ang kanyang ama at kapatid, at kumpiyansa si Lin na magpapaiwan ang mga ito upang tiyakin na lahat ay makakaligtas kaso huli na para tumulong pa dahil sobrang layo nila mula sa kaharian. Hindi iniinda ni Noor ang layo dahil sa palagay niya ay kaya niyang makarating doon kung tatakbo siya. Nagtaka si Lin sa narinig dahil halos 100 kilometro pa ang layo ng kaharian at ilang minuto na lang ay mawawasak na ito. Sinabi ni Noor na magagamit nila ang parehong tactics na ginamit nila laban sa goblin sa kagubatan at kaya't gusto niyang masipa siya ni Lin gamit ang pinakamalakas na hangin na kaya niyang likhain, at siya na ang bahala sa natitira. Marami siyang utang na loob sa mga tao ng lungsod na iyon kaya gusto niyang makatulong kahit papaano sa pagligtas kay Rain at sa hari. Kung kaya ni Noor ay nagdesisyon si Lin na magtiwala sa kanya at tumigil na sa pag-alinlangan. Naalala ng hari ang pag-uusap nila ng emperador kung saan pinagbabantaan siya ng emperador na dudurugin ang kaharian kung hindi niya makukuha ang gusto niya. Ngunit hindi nagpapatinag ang hari at sinabi niyang hindi niya kailanman ibibigay ang Dungeon of the Lost. Sinabi ng emperador na nasasayang ang ganitong mahalagang yaman sa kamay ng hari at kung magagamit niya ng buo ang kapangyarihan nito, madali niyang makontrol ang buong mundo. Pero naniniwala ang hari na mas mabuting huwag makialam sa mga kapangyarihang hindi mo kayang kontrolin. Malinaw na iba ang paninindigan ng emperador ay dahil ang dragon ay tiyak na hindi kontrolado, ngunit mukhang wala itong pakialam basta't makuha niya ang dungeon sa huli. Minamaliit ng hari kung gaano kalupit ang emperador kaya't kung may pagkakataon siyang baguhin ang mga nangyari, maaaring pinayagan na lang niya itong kunin ang dungeon sa simula pa lang at gayon paman,
tapos na ang lahat, ang tanging iniisip niya ngayon ay kung ligtas na si Lin. Hindi niya iniisip na siya ay karapat-dapat na maging hari ng isang bansa tulad nito dahil mas nababagay siya sa isang buhay na nasa digmaan. Humihingi siya ng paumanhin sa mga tao ng kaharian na nahatulan dahil sinunod nila siya at habang hindi ito sapat upang matubos ang kanyang mga pagkakamali, sisiguraduhin ng hari na bago siya mamatay ay mabubulag niya ang isang mata ng dragon na iyon. Samantala sa dulo ng hangganan ni Nor ay ginamit ni Ins ang kanyang Divine Shield upang lumikha ng isang silindro para ituon ang Wind Blast ni Lin, at sinabi kay Nor na tumayo sa harap nito at nang gawin niya ito ay naghanda si Lin at gumamit ng lahat ng magic barrier na alam niya sa silindro, upang masiguro na walang masasayang na enerhiya. Si Nor ang nagmungkahi ng ideyang ito kaso nagsimula siyang magduda sa sarili dahil sa sobrang panganib ng bagay na ito ngayon. Nang matapos si Lin sa lahat ng barriers ay binanggit niya kay Nor na papakawalan na niya ang Wind Blast, subalit ito ay magiging mas malakas kaysa noong huli kaya dapat maghanda si Nor sa epekto. Sinubukan ni Nor na pigilan siya sandali, pero huli na dahil ibinigay na ni Lin ang lahat sa spell at pinakawalan ang 6 na beses na Wind Blast na naglunsad kay Nor nang hindi bababa sa 10 na papunta sa kabisera. Sa kabisera ay tumuloy ang dragon diretso sa hari at nagsimulang mag-charge ng kanyang Dragon's Breath upang wasakin siya. Ito ang parehong apoy na sinunog ang kontinente daan-daang taon na ang nakalipas kaya't walang paraan na makaliligtas ang hari mula sa direktang tama. Alam ito ng hari ngunit kahit napapatayin siya ay kailangan niyang tiyakin na may magagawa siyang kahanga-hanga bago siya mamatay, kaya't hinugot niya ang kanyang espada at naghanda na gamitin ang lahat ng kanyang lakas laban sa dragon. Ang espada na iyon ay ang Blast Sword na naglalabas ng lahat ng mana ng gumagamit sa isang malakas na hampas, ngunit kapalit nito ay ang buhay ng gumagamit at mukhang isasakripisyo ng hari ang kanyang sarili para lamang mapinsala ang dragon. Gayunpaman bago pa man ilabas ng hari ang hampas, biglang lumitaw si Nor mula sa kung saan at hinarang ang mukha ng dragon, kaya't napalabas ang Dragon's Breath patungo sa langit at napabagsak ang dragon sa lupa. Walang ideya ang dragon kung ano ang nagpabagsak sa kanya pero nang magkamalay ito at makita si Nor na nakatayo doon, napagtanto nito na siya ang gumawa nito kaya't sinubukan nitong durugan siya gamit ang buntot, pero hinarang muli ni Nor ang buntot at napabagsak ang dragon sa lupa. Akala ni Nor na mamamatay siya matapos siyang patamaan ni Lin patungo rito, ngunit nagkamalay siya sa tamang oras upang makontrol ang kanyang pisikal na pagpapalakas at tumalon sa pader ng kastilyo. Gayunpaman ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili kaya't napalipad siya papunta sa dragon at kinailangan niyang harangin ito. Hindi na gusto ni Nor na muli siyang paliparin na parang kanyan, pero nagulat siya sa kung gaano kadali para sa kanya na harangin ang dragon dahil ito ay inaakalang isang calamity dragon. Nakakagulat kung gaano ito kalaki ngunit ang epekto ng Wind Blast ni Lin ay mas nakakatakot para sa kanya. Kumpiyansa siyang makikipaglaban siya ng maayos laban sa dragon na iyon kaya't handa na siyang harapin ito, samantala ay nakarating na sina Lin at In sa kabisera at balak nilang iligtas ang hari habang inaatake ni Nor ang Elder Dragon, kaso habang papalapit sila ay may isang malaking piraso ng gusali ang bumagsak patungo sa kanila kaya't napabagsak si Lin sa lupa. Subalit nagawang protektahan siya ni In sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kalasag. Nagpasalamat si Lin kay In sa pagligtas sa kanyang buhay kaso habang tumitingin siya sa unahan, nakita niyang paparating ang ilang Goblin Emperors. Ang mga halimaw na ito ay mas maliit kaysa sa nilabanan nila ni Nor sa kagubatan, pero ang isang Goblin Emperor ay isa pa ring makapangyarihang halimaw kaya't hindi niya alam kung paano nila ito haharapin, kailangan niyang magsimulang mag-isip katulad ni Nor kaya't sinabi niya sa sarili na ito ay mga karaniwang goblin lang at dapat madali lang silang talunin. Naintindihan ni Ins ang gustong ipahiwatig ni Lin at totoo nga na ang mga Goblin Emperors ay hindi gaanong banta kumpara sa Elder Dragon na kasalukuyang nilalabanan ni Nor, nanatili silang matatag at habang sumugod ang mga Goblin papunta sa kanila ay nagpaapoy si Lin ng isang spell na yelo sa mga ito, kaso lang masyadong mabilis ang mga Goblin kaya't hindi tumama ang mga atake. Napagtanto ni Rollo na kailangan niyang gumawa ng paraan kaya't ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at inutusan ang mga halimaw na manatili sa kanilang lugar, agad na nanigas ang mga goblin at sinamantala ito ni Lin upang gamitin ang mahika ng yelo para patigilan sila sa kanilang mga pwesto. Samantalang si Ins ay lumikha ng espada gamit ang kanyang kapangyarihan at pinaghahampas ang mga goblin hanggang sa mapatay silang lahat. Sa ganitong paraan ay matagumpay nilang napaslang ang mga Goblin Emperors at lubos na humanga si Lin kay Ins dahil hindi lamang siya karapat-dapat na tawaging Divine Shield,
ngunit kaya rin niyang mapapabagsak ang sinumang kalaban gamit ang kanyang Divine Sword. At naroon din si Rollo na nagawang patigilan ang mga Goblin Emperors gamit lang ang ilang salita. Alam ni Lin na si Rollo ay isang demon folk pero nakakabaliw isipin na isang batang katulad niya ay may ganitong kalakas na kapangyarihan. Samantala ang dragon ay nakakaranas ng krisis sa sarili dahil sa katotohanang ang maliit na tao na ito ay napapasa ang bawat atake nito, mas malala pa ay kahit na sinasabing hindi natitinag ang mga kuko at kaliskis ng dragon, unti-unti nang napipinsala ni Nor ang dragon nang hindi man lang nahihirapan. Ikinagulat ni Nor na ang kanyang espada ay hindi man lang nagkaroon ng gasgas kahit na marami na siyang napigil na atake, kaya nagsimula siyang magtaka kung ano nga ba ang materyales na ginamit dito at napagtanto ng dragon na hindi nito matatalo si Nor gamit ang pisikal na atake, hindi ibig sabihin nito na matatalo na siya ay dahil mayroon pa siyang isang atake na tiyak na hindi kayang pigilan ni Nor. Lumipad ang dragon pataas at nagsimulang mag-charge ng isa pang Dragon's Breath attack na direktang tinarget kay Nor, pero hindi nagulat si Nor at napigilan pa rin ito at alam nating lahat na mangyayari ito, pero opisyal na naipasa ni Nor ang isang knock at hindi makapaniwala ang dragon sa nangyari. Ramdam ni Rollo na ang dragon ay nagagalit na at nababahala dahil hindi itinuturing ni Nor na seryosong banta ito at kahit na sinusubukan nitong magpakita ng malaking pinsala. Ang Elder Dragon ay isang mapagmataas na nilalang na naniniwala na siya ang pinakamakapangyarihang nilalang, kaya ang madaling pagkatalo nito kay Nor ay isang matinding dagok sa kanyang ego at kaya't desperado itong muling umatake upang ipakita ang kanyang lakas, ngunit sa muli ay pinigilan ni Nor ang atake at nabasag ang isa sa mga kuko ng dragon sa proseso. Sa sandaling iyon, napagtanto ng dragon na si Nor ay mas malakas sa kanya kaya't bumaba ito sa lupa at sumuko kay Nor at lahat ng nakasaksi nito ay walang masabi. Kahit si Nor ay hindi alam kung ano ang nangyayari kaso mukhang ayaw ng lumaban ng dragon kaya't ito na ang kanyang tagumpay. Naalala niya ang kwento mula sa kanyang kabataan kung paano pinatay ng bayani sa kanyang aklat ang isang dragon at ginamit ang mga materyales mula rito, upang magdala ng kayamanan at kasaganaan sa lupain pero kahit na nagdulot ng malaking pinsala ang dragon na ito ay hindi kayang patayin ito ni Nor, kaya umupo na lang siya sa harap nito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.